Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Miyerkules ng gabi ng October. Salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama po tayo sa ating midweek praises, preaching, and prayer. Salamat po sa patuloy na pag-iingat, pagpatnubay po sa atin ng Panginoon sa bawat araw, linggo at buwan ng ating pong buhay. At ayon nga sa countdown, 82 days na lang at Pasko na. At 88 days na lang, bagong taon na, no? 2024 na. Napakabilis po ng panahon. Ano po? Pero again, kahit na mabilis ang panahon na lumilipas, ay patuloy din no po, ang paggabay, pangunguna, pagtuturo sa atin po ng Panginoon. Ngayong gabi, patuloy po nating ipanalangin ang Pastor Jonard at ang kanyang dalawang anak at ang gawain ng Panginoon doon po sa Camiguin. Sapagkat gaya po nung ating nalaman na pumanaw na po ang kanyang misis, no, si G, at ang libing daw po ay sa Huwebes, no po, bukas. At ipanalangin din po natin ang patuloy na provision ng Panginoon sa kanila sapagkat marami at malaki ang adjustment po na mangyayari. Pag-pray din po natin ang panahon, sana po ay humina ng bagyo sapagkat yung mga lugar pong yun, ano, sa Northern Luzon, ang dadaanan ng bagyong Jenny. Kaya patuloy po natin sila na hindi lang ipanalangin, kundi nawa ay tulungan din po natin sila financially. Ngayong gabi mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Luke chapter 22 verse 42. Luke 22 verse 42, ang sabi po dito, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Sa gabing ito, Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat lahat kami na nanunood, lahat kami na magkakasama ngayon para po purihin ka, pag-aralan niyo salita at magpanalanginan, ay inyo pong binigyan ng lakas at buhay para po makaabot sa araw na ito. At ang akin pong panalangin ay nawa ay patuloy na bigyan mo pa kami ng mahabang buhay. Sa gabing ito, tinataas namin patuloy ang Pastor Jonard, maging ang kanyang dalawang anak na naiwan ng kanyang wife na umuwi na sa Panginoon. Dalahin ko po na ikaw ang patuloy na mag-aliw, magpalakas, magpatatag ng kanilang kalooban. Tulungan mo si Pastor Jonard na sa mga ganitong sitwasyon ay sa inyo siya tumawag, sa inyo siya humawak, Panginoon, at patuloy na gamitin siya, Panginoon, sa buhay ng maraming mga tao doon. Ang kaaliwan mo ang gumabay sa kanila at ikaw magkaloob lahat ng kanilang pangailangan. Dalahin ko po na ang panahon ay maging maayos at nawa hindi makapaminsala ng husto ang bagyo na dumadaan sa kanila. Dalahin ko po, Panginoon, sa gabing ito ang aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng malalim na pagkaalam at malalim na pagpapahalaga sa pananalangin. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang time travel po ay sumikat noon pong 1895 nung meron pong isang famous English writer na po na ang pangalan ay Herbert George Wells. Siya po ay galing sa England at sumulat po siya ng isang libro na ang tawag ay Time Machine. At dinidiscuss po ng librong ito kung papaano yung machine na ito, time machine na ito, ay dadalhin ka, no, sa nakaraan or dadalhin ka sa hinaharap. At ang librong ito po ay gumising sa maraming mga matatalino at magaling magsulat, no, ng mga tao na ito pong time machine or time traveling ay atin pong mababasa, no, sa maraming mga aklat, mapapanood natin sa TV at mapapanood din natin sa pelikula sapagkat naging curious po ang maraming tao kung pwede nga ba itong mangyari. Pero ayon po sa isang author, dahil po sa maraming komplikasyon nito, ay hindi ito posible na mangyari na ikaw ay makapag-travel back in time, no? Makabalik ka sa nakaraan or makapunta ka sa hinaharap, no po.
At ang napansin ko po sa mga napanood ko, nabasa ko about time traveling, kaya po nila ito ginagawa, lalo na yung gusto na bumalik sa nakaraan, ay para itama yung mga mali nilang ginawa. Para pagdating sa future, maayos. Ano po? At yung iba namang pumupunta sa future, gusto nilang makita kung ano ang nangyari. Kung naging maayos ba ang kanilang buhay doon. At sa akin pong panunod dito, na-realize ko na kung pwede ito, ay magkakagulo po ang mundo. No? Magkakagulo ang atin pong mga buhay. Di po ba? Sapagkat kung inyo pong pag-iisipan, lahat po ng nangyayari sa atin ay connected sa buhay din ng iba. So, kung papakialaman mo, itatama mo yung buhay mo, dapat itama mo rin yung buhay ng ibang mga tao. At doon po magkakaroon ng problema. Kaya, naniniwala ako na yun ang dahilan bakit hindi hinayaan ng Panginoon na magkaroon or makaimbento ang mga tao ng time machine. At ang napansin ko rin po, kaya po ito marahil naisip ng mga taong ito na magkaroon ng time machine or makapag-time travel ay dahil sa maraming pagkakamali ng nakaraan na gusto mong itama sapagkat napakarami ng iyong pinanghihinayangan at pinagsisisihan. Di po ba? Marahil yun ang nag-inspire dito kay Herbert George Wells para isulat itong time machine. Mga kapatid, ngayong gabi, ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng mga dapat natin pong gawin para hindi natin pagsisihan yung mga pagkakamali natin ng nakaraan. Para ma-realize natin kung bakit nangyari ang mga bagay na yun. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari sa atin ang mga bagay na yun. At yan po ang makikita natin sa pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Na akin pong pinamagatan, The Prayer of the Lord Jesus. The Prayer of the Lord Jesus. Ngayong gabi, makikita po natin dito sa Luke chapter 22, verse 42, or dito sa Luke chapter 22, ay ito na yung huling gabi ng Panginoon bago po siya mamatay. At sila ay nasa Garden of Gethsemane, at yun nga po, talagang yung kanyang mga disciples, ay dinila dito sa hardin para makasama niya sa huling gabi niya. At yung tatlo, si Peter, si John, at saka si James, ay sinama niya sa di kalayuan upang sila ay manalangin. At nakita po natin na itong tatlong ito ay antok na antok sila. Kaya every time na binabalikan sila ng Panginoon, sinasabihan ng Panginoon na magising kayo. Can you spend at least 1 hour in prayer? At ang dahilan kung bakit ini-encourage ng Panginoon itong mga apostol na ito para manalangin, sabi niya, so that you will not fall into temptation, para hindi kayo mahulog sa tukso. At makita natin dito, kung ano yung nilalaman ng panalangin ng Panginoon. Ayan po makikita natin dito sa verse 42. Talagang mabigat ang puso ng Panginoon sapagkat alam niya ang mga mangyayari sa mga susunod na oras, kung gaano kahirap, kung gaano katindi yung suffering na kanyang mararanasan para iligtas kayo at ako. Para iligtas ang mga tao buhat sa kasalanan. Kaya ganito po ang kanyang panalangin. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Makikita po natin dito ang pagpapakumbaba, at ang pagpapakatotoo, yung honesty and humility ng Panginoong Hesukristo, and at the same time yung kanyang obedience, He was honest, na talagang sabi niya dito, Father, if you are willing to take this cup from me. Okay? At dito po makikita natin, na sa pamagitan ng panalangin ito, na ibinigay na halimbawa ng Panginoon, kung ito rin po ang ating ipapanalangin, ay sigurado po na wala tayong pagsisisihan, wala tayong panghihinayangan sa ating pong buhay. Sapagkat ang ipinalangin ng Panginoong Jesucristo dito ay mangyari ang kalooban ng Panginoon at hindi yung sa Kanya. Okay? At yan ngayong gabi mga kapatid, nawa ang atin pong matutunan. That we will always ask for the will of God and that we will always do His will for our lives. Sapagkat
ang kalooban ng Panginoon, yan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nung naandito po siya sa lupa. Ang sabi niya nga po sa John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." No? So, ang Panginoong Hesukristo, kaya siya nagpunta dito, ay hindi para gawin ko ano ang kalooban niya, kundi gawin ko ano ang kalooban na nagsugo sa Kanya na walang iba kundi ang Diyos Ama. At ang sabi sa John chapter 5 verse 30, "By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me." So makita po natin dito na ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa ay hindi yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng nagsugo sa Kanya na walang iba kundi ang Diyos Ama. At dito po sa panalangin ng Panginoong Hesukristo, makikita po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Inilarawan niya po sa pamagitan ng panalangin ito kung bakit napakahalaga at kung bakit ang kalooban ng Panginoon ang dapat nating hanapin at gawin upang ma-experience po natin ang fulfillment sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Meron pong 3 description ang Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Panginoon based po sa kanyang panalangin na ito. Ang una, God's will is difficult. God's will is difficult. Kung titingnan po natin dito, babalikan natin, "Father, if you are willing, take this cup from me." So marami pong mga Bible scholars, maraming mga Christians, ang nagtataka sa panalangin ito ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ba natakot siya? Ibig sabihin ba ayaw niya na gawin? Di ba ito ang purpose niya kung bakit siya nagpunta dito? Ito ang kanyang layunin, to seek and save the lost. Okay? Pero bakit ganito ang kanyang prayer? Mga kapatid, tandaan po natin, nung pumunta dito ang Panginoong Hesukristo, He is 100% human and 100% God. Nung ito po ay pinanalangin ng Panginoong Hesukristo, na tanggalin itong cup na ito, kung kalooban ng Panginoon, kung gusto ng Panginoon, He is speaking as a human being. Lalo na kung alam mo kung ano ang mangyayari. Di ba? Hindi lamang yung ilalagay sa iyong balikat ang kasalanan ng buong mundo. Ang pinakamahirap sa Panginoong Hesukristo ay yung hindi siya titingnan ng Diyos Ama habang siya ay nakapako sa krus. Kaya nga ang prayer ng Panginoon, nasabi niya, my God, why have you forsaken me?" Sapagkat during that time, hindi makatingin ang Diyos Ama sa Diyos Anak, sapagkat ang kasalanan ng buong mundo ay nasa Kanya. At kung papansinin niyo dito, itong salitang, "Take this cup from me." Anong ibig sabihin ng cup dito? Alam niyo po, sa Old Testament, may 2 paggamit sa cup para ilarawan kung ano ang gagawin ng Panginoon. May tinatawag po na cup of blessing and cup of salvation. Yan po ay makikita natin sa Psalm 23 verse 5. Ang sabi po dito, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows." So dito, inihentulad ang blessing ng Panginoon sa pamamagitan ng cup na umaagos, through a cup that overflows. Then, ang isa pa pong positive na gamit ng cup ay makikita natin sa Psalm 116, verse 13. "I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord." Okay, so, dito po sa Old Testament, ginamit ang cup positively, sa pamamagitan ng paglalarawan ng pagpapala at kaligtasan ng Panginoon. And then, negatively, ito rin po ay ginamit, para ilarawan ang parusa, ang punishment ng Panginoon. Ang sabi dito sa Isaiah 51, verse 17, "Awake, awake, rise up, O Jerusalem, you who have drunk from the hand of the Lord the cup of His wrath, you who have drained to its dregs the goblet that makes men stagger." Ang sabi doon, the cup of His wrath. Dahil po ang Jerusalem, ang Judah, ang Southern Kingdom ay talagang lumayo na sa Panginoon, nag-disobey na sa Panginoon,
Kaya ang sabi ng Panginoon, you will drink from the cup of my wrath. Okay? So, inilarawan po ang cup na pagka ininom mo ito, ang iinumin mo ay yung galit ng Panginoon. And then, ang sabi po sa Ezekiel, chapter 23, verses 33 to 34, you will be filled with drunkenness and sorrow, the cup of ruin and desolation, the cup of your sister Samaria. You will drink it and drain it dry. You will dash it to pieces and tear your breast. I have spoken, declares the sovereign Lord. Sabi diyan, the cup of ruin and desolation, the cup of your sister Samaria. So ano po ang ibig sabihin itong mga talatang ito? Ang cup po ay ginamit para ipakita ang pagbibigay ng Panginoon ng kaparusahan, no po, sa mga tao na sumusuway sa mga taong makasalanan. At nung ginamit ito ng Panginoong Hesukristo dito sa Luke chapter 22 verse 42, if you are willing, take this cup from me. Ito po ay yung cup of wrath, no? Bakit cup of wrath? Sapagkat yun nga po, nung iniligtas tayo ng Panginoon, nung siya ipinako sa krus, ang kasalanan ng buong mundo, no, ay iniatang, ipinatong sa Panginoong Hesukristo. At dahil doon, ang Diyos Ama ay hindi siya titingnan. At yun po ang pinakamasakit at ang pinakamahirap sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat all those times, no, kaya siya laging nananalangin, no? Kaya ang sabi niya, lahat ng sinabi niya, yun ay galing sa Diyos Ama, sapagkat lagi siyang nakikinig, no? Wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi, no, na hindi sinabi ng Diyos Ama. But sa ganung pagkakataon, ang Panginoon, ang Diyos Ama ay hindi titingin sa Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito, mga kapatid, mahirap sundin ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat tayo po ay makasalanan. No po? At ang isang bunga ng kasalanan ay yung tayo ay lumayo sa Diyos, no? Yung hindi natin hanapin ang Panginoon. Yung tayo ay hindi lumakad sa kanyang kalooban. Na dahil po sa kasalanan yan, no, na tayo ay lumayo sa Diyos, ito naman po ang magbibigay sa atin ng kapahamakan. Ngunit sa gabing ito, makikita po din natin sa ating pong mga sarili na wala tayong kakayahan na makita at gawin sapagkat napakahirap gawin ng kalooban ng Panginoon. Kumbaga, napakahirap gumawa ng tama. Di po ba? Mas madali, at ang sabi nga nila, mas madali at mas masarap gumawa ng kasalanan. Pero, makikita po naman natin yung epekto nito sa atin. Ito ay magpapahirap sa atin. Na siyang magbibigay sa atin ng pagsisisi at panghihinayang. Di po ba? Kaya, bagamat mahirap ang kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, not my will, but yours be done. Kahit mahirap ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, na para bang hindi natin kayang sundin consistently and faithfully, yun pa rin po ang piliin natin. Sapagkat ang Panginoon, tutulungan niya po tayo. Binigyan tayo ng Panginoong Hesukristo ng halimbawa kung paano sundin ang kanyang kalooban. Ang una, you need to pray. No? You need to ask God to help you. No? We need to ask God to help us. Kaya ngayong gabi, if you want to obey the Lord, if you want to know and obey His will, you pray. You ask for help. You ask for strength. No? Sapagkat sa pamagitan nito, kahit po mahirap ang kalooban ng Panginoon, pagka ito po ay ating sinunod, and for sure, tutulungan tayo ng Panginoon para magawa natin ito. Dahil kalooban niya ito sa atin. Hindi na po natin kailangan ng time machine, no? Para bumalik sa nakaraan at ayusin yung mga mali nating ginawa. Okay po? So, God's will is difficult. Second, based po dito sa panalangin ng Panginoong Hesukristo, God's will is definite. No? Ang sabi niya, not my will, but yours be done. Anong ibig sabihin nun? Hindi po natin pwedeng baguhin. No? Hindi po natin pwedeng salungatin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang kalooban niya, yun po ang mangyayari. At salamat sa puntong ito, no po, na hindi pinagbigyan ng Diyos Ama ang kahilingan ng Panginoong Hesukristo.
Di po ba? Naalala ko po yung isang tatay, no? Siya po ay nahuli sapagkat siya ay nagnakaw. At nung siya po ay in-interview bakit siya nagnakaw, ang sabi niya, alam kong mali ang magnakaw, pero hindi maatim ng aking puso, no? Na hindi ibigay kung ano ang gusto ng aking anak, lalo na pagka siya ay umiyak na. Kaya gagawa ako ng paraan, no? Kahit ako'y kumapit sa patalim, maibigay ko lang yung gusto niya at wag lang siyang umiyak. So minsan tayo pong mga tao ganun, no? Talagang gagawin natin kahit bawal. Hindi siya sumuway, no? Kundi siya po ay nagpasakop sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 33 verse 11, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations." No? So makita natin dito, ano sabi ni Haring David, na ang plano ng Diyos, no, it will stand firm forever. Hindi lang it will stand forever, but it will stand firm forever. Mananatili siyang matatag, matibay. Hindi mo siya pwedeng baguhin, no? Hindi mo siya pwedeng pigilan, no? Hindi mo siya pwedeng ibahin ang pwesto, no? Kung ano ang kailangan at dapat mangyari sa iyo, yun ang mangyayari, no? Yung kalooban ng Panginoon ang mangyayari. Ang sabi pa po dito sa Job chapter 42 verse 2, "I know that you can do all things, no plan of yours can be thwarted." No? Ang sabi po ni Job sa Panginoon, alam ko, no, na kaya mong gawin ang lahat ng bagay at wala kang plano, no, na kayang pigilan ng mga tao. At yan po ay totoo. Lahat ng plano ng Diyos, no, yan po ang mangyayari. At kung obserbahan po natin ang ating mga buhay, ang nangyayari sa mundo, bagamat tayo po ay maraming mga pagkakamali, maraming parusa, maraming kaguluhan na nararanasan. Kung babasahin po natin ang Biblia, makikita po natin na yan ay bahagi ng plano ng Diyos sa bawat isa. Hindi po natin siya pwedeng baguhin, hindi po natin siya pwedeng pigilan. Ano po? At ang Panginoong Jesucristo, dito po sa Garden of Gethsemane, no, hindi niya binago, no, hindi niya pinigilan ang plano ng Diyos. Siya ay nagpasakop. Ngayong gabi, mga kapatid, ano ba ang plano sa inyo ng Panginoon? Alam niyo po ba? Kung hindi niyo pa alam, ipanalangin po natin. No? Basahin natin ang kanyang salita sapagkat ang Panginoon, sinasabi niya kung ano ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. At marirealize po natin, no, na hindi madali ang kalooban ng Panginoon. It is difficult. No? But it is definite. Kung anong kalooban ng Panginoon sa iyo, yun ang mangyayari. Kaya wala tayong pwedeng ibang gawin, kundi katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, magpasakop tayo sa Kanya. No? Sabihin natin, Lord, ipakita mo sa akin kung ano ang kalooban mo sa akin at tulungan mo po ako na sundin ito. Kahit na ito ay mahirap, kahit na ito ay mukhang imposible. Sapagkat sa tulong po ng Panginoon, magaganap po natin yan. Wala pong ibibigay na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin na hindi natin kaya, no? Na hindi natin matutupan. Yes, ito po ay mahirap, no? Pero tayo po ay tutulungan ng Panginoon para magtagumpay dito. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita natin tungkol sa kalooban ng Panginoon base sa panalangin ng Panginoong Jesucristo. No? Ito po ang paglalarawan ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Diyos. No po, it is difficult, it is definite, at ang pangatlo, it is designed for our good. No? It is designed for our good. Ito po ay ipinagkaloob sa atin para sa atin pong ikakabuti. Okay? Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Marami sa atin ang alam ang talatang ito. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Okay? Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na maganda, na naaayon sa kanilang panahon. At yung famous na verse natin, ito po ang aking life verse, Romans chapter 8, verse 28.
Ang sabi po dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Ginagawa niya ang lahat ng bagay, no? Ang lahat ng bagay ay naglalakit-lakit, masama man yan o mabuti, maganda man yan o pangit, no? Na karanasan mo sa buhay, yan ay kanyang aayusin, no? Para sa atin pong ikakabuti. Marahil kung sa gabing ito, tayo ay dumadaan sa mga madilim na yugto ng ating pong buhay, hindi po natin ito maiintindihan. No po? Hindi natin kayang maintindihan kung ano ay kabubuti na namatayan tayo ng mahal sa buhay, no? Nasunugan tayo ng bahay, na nakawan tayo, no? O may matindi tayong karamdaman. At marami pang ibang mga masasamang nangyayari. No po? Hindi natin yan talaga maiintindihan sa oras na ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, paulit-ulit, ano? Lalo na sa Isaiah chapter 40, verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ano po? So, ano po ang ibig sabihin nun? Kailangang hintayin natin ang timing ng Panginoon. Huwag po tayo mainip. Ano po? At huwag po nating pangunahan ang Panginoon. Lagi lamang po nating ipanalangin that the Lord will give us strength, no, to endure po yung mga sufferings, yung mga bagay na hindi natin maintindihan na nangyayari po sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, these things, no, all these things, no, ay gagawin ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Again, hindi po natin yan maintindihan ngayon, but later on, mauunawaan po natin. Ang sabi pa po sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 to 5, ito po ay isang maliwanag na halimbawa ng Panginoon, no? Na sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelites, sa kabila na madalas parusahan sila ng Panginoon, no po? At ang isang parusa na binigay sa kanila ng Panginoon dahil sa kanilang unbelief, no? Sa kanilang pagsuway sa Panginoon ay yung paglalakbay nila ng 40 years sa wilderness, no? From Egypt to the Promised Land. Na supposedly, no, ito po ay 11 days walk lang, pero inabot sila ng 40 years. Dahil sa kanilang, yun nga po, pagsuway parati sa Panginoon. Pero, makikita natin dito na hindi lang ang dahilan kung bakit sila umabot ng ganun ay dahil sa mga pagkakamali nila, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, dahil sa parusa ng Panginoon. Kundi ang sabi sa Deuteronomy chapter 8, verses 2 to 5, sabi ni Moses dito, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. So, kumbaga pinahirapan ng Panginoon itong mga Israelites, no, for 40 years. Again, hindi lang dahil sa kanilang katigasan ng ulo, but to teach them something, to humble them, no, to make them realize na ang dapat nilang pagtiwalaan ay ang Panginoon lamang. Hindi yung mga conveniences nila sa Egypt, no? Hindi yung mga Diyos-Diyosan sa Egypt, kundi ang dapat nilang sambahin, paglingkuran, sundin, ito po ay ang nag-iisang Diyos, no? Ang Diyos ng Israel. At sa kanilang pagpasok sa Promised Land, no, manatili na ang kanilang pinaglilingkuran ay yung Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt, sumama sa kanila for 40 years sa wilderness, at nagpapasok sa kanila sa Promised Land. Imagine 40 years
Nalakad lang ng lakad sila. Pero makita natin yung gabay, yung pangunguna, yung pagkakaloob ng Panginoon sa kanila. Imagine, yung tsinelas nila, no? Hindi lumiit sa kanila at yung kanilang mga paa ay hindi namaga. At yung kanilang mga damit ay hindi nasira or hindi naluma, no? Hindi ko po ma-imagine kung papaano nangyari yun, no? Lalo na yung kanilang mga damit ay hindi naluma at nasira, di ba? Only God can do that. At bakit hinayaan ito ng Panginoon? For their own good, no? For them to realize, no, that they need to depend on God. At ganun din po tayo ngayong gabi, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit hinahayaan po tayo na dumaan ng Panginoon sa mga bagyo, no, sa mga pagsubok ng buhay, to test what's in our heart, no? Susundin pa rin ba natin ang Panginoon? Pagtitiwalaan pa rin ba natin siya? No? Ito pong mga pagsubok na ito ay binibigay sa atin ng Panginoon para maging matatag po ang ating pananampalataya at makita po natin na ang Diyos natin ay sapat, no, sa kahit anumang sitwasyon po ng buhay po natin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nakita po natin ang description ng Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Panginoon. It is difficult, it is definite, and it is designed for our good. At mga kapatid, kung ito po ang lagi nating ipapanalangin sa Panginoon, no, to know and to do His will. Bakit ito ang mga tao na nakakasalamuhan natin everyday, no? Makikita po natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At again, nawawag nating makaligtaan at pahalagahan natin, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, no? At patuloy na pagdalo sa pagtitipon. No, sapagkat sa pamagitan noon, makikita po natin ang gusto ng Panginoon na gawin po ng bawat isa sa atin. At gusto po ng Panginoon na hanapin natin ang kalooban niya sapagkat ito ang kanyang ultimate plan for each one of us. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ito po yung ultimate plan ng Diyos sa atin, no? To prosper us, no? To give us a future. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoong Hesukristo sapagkat bagamat napakahirap, no? Sigurado at alam niya na ito ay designed for His own good, for our own good, itong dadanasin niyang paghihirap, no? He did not quit, no? Nagpatuloy siya. Kaya, ang sabi sa Hebrews chapter 12, He is sitting down at the right hand of God. Ano pong ibig sabihin nun? He is satisfied, no? He is victorious because He chose to do the will of God. At ngayong gabi, mga kapatid, nawa ito rin po ang maiwan sa ating puso at sa ating pong isipan. When we do the will of God, we will also be victorious katulad ng Panginoong Hesukristo. We will not regret anything, no, in this life kung ang ginagawa po natin ay ang kalooban ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin. Salamat sa panalangin ng Panginoong Hesukristo na na-reveal kung ano nga ba ang larawan ng kalooban ng Panginoon. Ito'y mahirap. Ito'y nakakatakot. Pero may pangako ka that you will never leave us nor forsake us. That you will strengthen us. That you will give us wisdom, Lord, para matupad namin ito. It is definite and it is designed for our own good. Kaya Panginoon, tulungan mo kaming magpasakop at sumunod sa inyo pong kalooban sa bawat isa amin. Help us to see kung ano po ang purpose mo sa buhay namin. At yun ang pagsikapan namin sa inyong biyaya na gawin, Panginoon. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.